Mapagpalang araw po sa lahat ng mga katoto. Ibig sabihin ng katoto, makakatotohanan. Ang paksa po na nais kong ibahagi sa pagkakataong ito ay pinamagatang nagaganap na ang mga sinalita ng ating Panginoon na kanyang pinatatakan o ipinasara. Kaya mahalaga sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, yamang binuksan na ng Panginoon ang kanyang mga salita na nang una ay pinatatakan o ipinasara ng Panginoon, subalit sa ating kapanahunan ay nagaganap ang mga bagay na sinabi ng Panginoong Diyos noong una pa. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, hinihiling ko na kayo po ay mag-subscribe, mag-like, o kaya ay magkomento, magtanong ng mga katanungan para sa ikalilinaw ng ating pinapaksa sa ating paghahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Bago ang lahat, mga kapatid, isangguni po natin ang lahat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Ipinahintulot mo po ang magandang pagkakataon sa amin. Ihahayag po namin ang iyong mga salita na napapanahon po sa aming kapanahunan. Umaasa po kami, ikaw po ang magbibigay ng mga karunungan na kailangan po namin. Ikaw po ang magbigay ng malawak na pangunawa sa lahat ng mga nanonood sa aming bansa, kahit sa ang mga bansa, Panginoon, na mararating ng pagpapahayag na ito. Patawad po sa aming mga pagkakasala at lagi po naming ibinabalik sa iyo lahat ng papuri at kaluwalhatian sapagkat mga kasangkapan mo lamang po kami. Umaasa po kami, mananatili po ang aming kaugnayan sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na ito aming hinihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga katoto, ipagpatuloy po natin ang paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Tulad po ng aking sinabi kanina, ating pinapaksa ang mga sinalita ng ating Panginoong Diyos na nang una ay kanyang ipinasara o pinatatatakan. Ano po ang katunayan, mga katoto? Pakinggan po natin ang pahayag dito sa Daniel 12:4. Ganito ang pahayag sa atin ng salita ng ating Panginoon. 12:4. Ito ang nakasulat na inyong maririnig. 4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot, parito, at ang kaalaman ay lalago. Ayon po sa pahayag ng ating Panginoon, ang pahayag niya kay Propeta Daniel, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Sa makatwid, meron pong takdang panahon ng pagbubukas. Kailan ang panahon ng pagbubukas? Ang pahayag sa atin
hanggang sa panahon ng kawakasan. Paano po natin malalaman ang panahon ng kawakasan? Ayon po sa nakasulat, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman lalago. Tayo po ang nakakasaksi na marami ang mga iba't ibang mga sasakyan sa panahon natin. Merong panghimpapawid, merong pang dagat o pang tubig, merong panglupa na iba't ibang mga modelo. Sa panahon natin ngayon, halos nagsisiksikan sa mga daan. Traffic. Ano ang ibig sabihin yan? Sa panahon natin, pinabuksan o binuksan ng Panginoon. Ihahayag ang kanyang mga salita. Kaya, hinihiling ko po sa lahat ng mga katoto, sa panig ng katotohanan, ating subaybayan, bawat pag-aaral ng kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat hindi po natin kailangan ngayon ang mga panis na mga aral, mga panis na mga mensahe, kundi ang kailangan po natin paghahanda mga mensaheng napapanahon natin sapagkat malapit na po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ano pa ang katunayan? Pakinggan po natin ang pahayag sa Apokalipsis 10:4. Ito po ang pahayag ng Panginoon. 10:4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Sa makatwid kasuwato po nang ipinahayag ng Panginoon, ang ipinag-utos ng Panginoon kay Juan na sumulat ng Apokalipsis, ang kanyang sinabi, pagkaugong ng 7 kulugan niya, isusulat ko sana, merong mga mensaheng isusulat sana, merong mga salitang isusulat sana, pero meron siyang tinig na narinig, ang pahayag ng tinig, ang tinig na yon mula sa Panginoon, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog, huwag mong isulat. Ibig bang sabihin hindi napasulat? Napasulat po. Subalit, anong kahulugan yan? Ipinasara, tinatakan ng Panginoon. Kailan ang takdang panahon ng pagbubukas o paghahayag? Hanggang sa panahon ng kawakasan, ito na nga ang panahon. Kaya nga ang Panginoong Diyos ipinahintulot na tayo ngayon ay maghahayag ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya malaki po ang ating pasasalamat, lalo na po ako ngayon, sapagkat ang ating Panginoong Diyos hindi maatim ng mga tunay na mga ngaral na hindi ihahayag ang mga salita ng Panginoong Diyos bilang paghahanda sa tunay na iglesia sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon. Kaya abangan po natin sa mga susunod ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog. Ano kaya ang kahulugan ng mga kulog na ito? Na siyang isusulat sana ni Juan sa Apokalipsis, subalit hinadlangan siya ng Panginoon. Bakit? Merong takdang panahon. Sino ang maghahayag ng mga binuksang mga salita ng Panginoon? Pakinggan po natin ang pahayag sa Roma 10:15. Ito po ang pagtatapat sa atin ng salita ng Panginoon. Roma 10:15, ito po ang nakasulat. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo
Ang tanong ni Apostol Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo sa makatwid? Mababanaag natin, mauunawaan natin ang ibig ipunto ng apostol. Ang may karapatan na maghayag ng mga salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat na ng una ipinasara. Mga sugo ng ating Panginoon. Paano kung hindi mga sugo? Ang tanong ng apostol, paano? Kaya napapansin po natin, mga mensaheng naririnig ng marami, mga mensaheng paulit-ulit, ang kailangan po nating mensahe, mensaheng napapanahon, mensaheng paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Mga katoto, abangan po natin ang pagpapatuloy sa mga susunod na mga araw para ating masubaybayan ang mga mensahe ng Panginoong Diyos na kailangan matanggap, kailangan sampalatayanan, kailangan po ito ng ating mga kaluluwa upang makapaghanda po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po tayo mabibigo. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan hanggang sa muli, katoto, at inuulit ko po, tayo po ay mag-subscribe, mag-comment, at mag-like. Huwag po nating kalilimutan para masubaybayan natin ang mga inihahayag ng ating Panginoong Diyos na mga mensahe sa ating kapanahunan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po ng marami sa maikling oras, Panginoon, na ihayag po namin bilang pagsisimula ang iyong mga salita. Pangako po namin sa iyo, hindi po namin isasara ang aming mga bibig. Gagampanan po namin ang mga katungkulan na inyatang mo sa aming mga balikat. Panginoon, bigyan mo po kami ng mga karunungan sa ganang aming sarili. Hindi po namin ito magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Sa bawat paghahayag po namin, samahan mo po kami at sumasampalataya po kami. Hindi mo po kami bibiguin. Pagpalain mo po, basbasan mo po lahat ng mga nakikinig, mga sumusubaybay, hanggang sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon. Patawad muli sa aming mga kasalanan. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman na sabik sa iyong mga salita, na nais manumbalik sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito, aming hinihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.